What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin ang isa sa nag-send sa atin ng email inside our Never Chase newsletter. Itago natin siya sa pangalang Alvin. Okay, basically meron siyang problema sa girlfriend niya ngayon na nawala ng attraction sa kanya. So, sa mga bago sa channel ko, I'm Jones and I upload videos to help men gain control and leverage their dating and relationships. Mainly, ang core topic ko dito is about polarity. Polarity meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So, kung gusto mo maka-attract ng isang feminine na babae, yung loyal, loving, submissive, supportive na babae sa buhay mo, then you might want to improve your masculinity and also understand the feminine. So, sakto to dahil ako mismo ay nasa journey ko to be my best masculine version. So, kung gusto mo din ma-achieve yung best masculine version mo, subscribe ka lang sa channel ko dahil nag-upload ako ng mga videos o sinishare ko sa channel ko yung mga natututunan ko as my life goes by. So, almost daily or weekly nag-upload ako. Meron akong mga bagong videos na makakatulong sa'yo. So, back to the video. So, basahin natin yung email ni Alvin. So, sabi ni Alvin, "Hello po, papahelp po sana ako sa girlfriend ko. She is losing attraction to me. Marami po naging factor especially when she talks about the future. So, I caught her cheating 2 times. 2 times. I caught her cheating 2 times. But I still forgive her. Oh my God. So, dito pala alam na natin yung problema. Walang boundaries si tropa. Okay, wala siyang boundaries. So, kapag ikaw ay isang lalaki na walang boundaries, paulit-ulit kang i-disrespect ng babae mo. Okay? So, makikita niya na, ay, wala naman palang problema kay Alvin. Wala naman palang problema dito sa boyfriend ko kung mag-cheat ako hindi kasi pagbibigyan at pagbibigyan niya lang ako ulit. Kumbaga, bibigyan niya pa rin niya ako ng attention, mag-stay pa rin siya sa akin, bibigyan pa rin niya ako ng validation, magpo-provide pa rin siya sa akin ng love, ng care, ng support, ng security, kahit na mag-cheat ako. So, ang nangyari is nato-tolerate mo yung bad behavior niya. Tuwing hindi ka nag-reinforce ng boundaries mo. Okay? So, ang nangyari dito, kaya 2 beses na nag-cheat tong babaeng to kasi tinotolerate mo yung ganyang behavior. Okay? So, gusto ko lang malaman kung bakit mo nagawang i-tolerate yung gantong behavior. Pero huhula ako kung bakit nangyayari to. So, number one is feeling mo mababa yung worth mo bilang lalaki. Na wala ka nang mahanap na iba, na wala nang ibang magkakagusto sa'yo, na mahihirapan ka nang humanap ng babae, kasi feeling mo, ito ka lang, na wala nang magkakagusto sa'yo. So, you are holding on or clinging to that girl kasi nasa scarcity state ka na. Feeling mo wala nang magkakagusto sa'yo, feeling mo last chance na to, feeling mo siya na lang talaga yung babaeng para sa'yo. So, nangyari, kahit i-disrespect ka na ng babae, kahit ang dami niya ng red flag, kahit ang dami niya ng pinapakitang bad behavior sa'yo, is pinapalampas mo kasi feeling mo wala ka nang makukuhang ibang babae. So, ngayon, binababa mo yung boundaries mo, binababa mo yung standards mo. So, nangyari, nawawalan ka ng self-respect sa sarili mo. And also, dahil ginagawa mo yun, mas bumababa pa lalo yung self-worth mo. Bumababa palalo yung tingin mo sa sarili mo. Bumababa palalo yung value kung paano mo nakikita yung sarili mo. That's why it's really important to have boundaries, guys. Never tolerate. Huwag kayo magto-tolerate ng bad behaviors na galing sa babae. Okay? Matuto kayong mag-walk away. Learn how to walk away. Learn how to reinforce your boundaries at magkaroon ng consequence. Okay? Usually kasi meron tayong mga boundaries. Okay, ito, hanggang dito lang to. Kapag ginawa mo to, ito yung mangyayari. So, that's how you reinforce boundaries. You call out kung ano yung action na ginawa ng babae, and then you will tell her, ito yung boundary ko, at kapag naulit pa to, consequence. Okay, for example, call out mo yung babae, hey, nakita ko na meron kang kausap
na ibang lalaki at nakikipagkita ka pa sa kanya sa personal. Pero sa akin, ano pala yun, kapag ganun, out na yun agad eh. Pero sabihin na natin, nahuli mo, nasa micro-cheating stage pa lang. Ngayon, nakita ko, nakikipag-usap ka sa lalaki and mukhang merong flirtatious tone. Okay? Merong sexual innuendo between the two of you. Merong sexual tension between the two of you. So, mahalaga sa akin ang integrity and loyalty. Mahalaga sa akin na committed sa akin yung partner ko. So, kung hindi ka magiging committed sa akin, much better na itigil na lang natin tong relasyon na to. Ganyan. So, lalagyan mo ng consequence bandang huli. Kailangan may bigat yung boundaries mo. At kapag na-break niya, okay? Binrake niya pa ulit. Kunwari, nag-sorry siya, hindi na mauulit. And when, okay, kapag naulit-ulit yon, make sure na gawin mo yung consequence na sinabi mo. Okay? That's why it's really important yung integrity na tinatawag bilang, yung pag-practice mo ng integrity bilang lalaki. Ibig sabihin, nagpa-follow through ka sa mga salitang sinasabi mo. So you can practice integrity kahit wala kang girlfriend. Okay? Again, sabi ko sa inyo, lahat ng mga bagay is magsisimula sa sarili mo. Okay? You can practice integrity by following through sa mga promises o sa mga sinasabi mo sa sarili mo. For example, bukas gigising ako ng maaga. And bukas, nag-follow through ka sa sinabi mo sa sarili mo, gumising ka ng maaga. Okay? So make sure meron ka ring standard, meron ka ring boundaries sa sarili mo. Binibigyan mo yun ng consequences yung sarili mo kapag hindi mo nasusunod yung sarili mong standards. In that way, napapractice mo yung integrity. Kapag napapractice mo yung integrity, mas tataas ngayon yung self-respect mo sa sarili mo. Mas tataas mismo, mas self-respect sa sarili. Mas tataas yung respeto mo sa sarili mo. And kapag tumaas yung respeto mo sa sarili mo, mas tataas ngayon yung standards mo. Okay? Hindi ka na magto-tolerate ng mga bullshit ng mga babae. Okay? Mas tataas ngayon yung value mo. Okay? Alam mo yung magiging worth mo. So make sure you are practicing integrity. Magsisimula yan. Again, magsisimula yan sa sarili mo. Kasi, if nakikita ng babae na wala kang integrity, o ba nararamdaman niya, hindi ka nagpa-follow through sa sarili mong mga salita, is hindi rin siya magkakaroon ng respeto sa'yo. Kasi the feminine will only reflect kung ano ka. Okay, hindi ka niya bibigyan ng respeto kung nakikita niyang wala kang respeto sa sarili mo. Hindi siya magtitiwala sa'yo kung nakikita niyang hindi mo pinagkakatiwalaan yung sarili mo. Okay? So, yun. So, balik tayo dito. I caught her cheating to ex 2 times, but I still forgave her. So, I want to fix our relationship, and I've been chasing her these past few weeks. So, yun. Ang nangyayari is, natotolerate lang niya. Tinotolerate mo lang, Alvin, yung nangyayari sa inyo. That's why paulit-ulit siya nag-cheat, paulit-ulit siyang paulit-ulit kanyang dinidisrespect, at paulit-ulit niyang sinisira yung relationship. Okay? Gusto lang sabihin, Alvin, na you deserve what you tolerate. Deserve mong mangyari, deserve mo yan kasi tinotolerate mo yan. Kung hindi mo yan tinotolerate, then matagal na sanang hindi ginagawa yan ng jowa mo o matagal ka na sanang nakaalis sa relationship na ganyan. Okay? So, isa pa sa mistake is, nag-cheat na nga yung babae ko pa ngayon yung naghahabol. So, it's a really bad move na siya na ngayon nag-cheat tapos ikaw pa ngayon naghahabol. So, nangyari is napapositive reinforce mo lang yung ganyang behavior, natotolerate mo lang yung ganyang behavior. So, yan. So, I want to ask your help po para bumalik sa dati yung attraction niya sa akin. So, Alvin, sa current situation mo ngayon, merong way in order for you to re-attract a girl kapag nawala yung attraction niya sa'yo. Pero dito sa situation mo, hindi na kita bibigyan ng tip kung paano ka makakapag-re-attract ng babae. Kasi for sure gagawin at gagawin lang niya sa'yo to. Okay? Mas okay nang humanap ka na lang ng panibagong babae. Mas okay na lang mag-attract ka ng ibang babae kaysa bumalik pa dito sa girlfriend mo ngayon. O sabihin natin ex mo. Kaysa bumalik ka pa dito sa ex mo. Okay? Hindi ka na niya deserve. 2 beses na siya nag-cheat sa'yo. And I hope you realize that one na masyado mong
Masyado mong pinepedestal yung babae at masyado mong nilalagay sa babae yung sarili mo. Nawawala na yung respeto sa'yo. Nawawala na rin yung respeto mo sa sarili mo. Okay? Huwag mong ikakabit yung value mo sa babae. Kaya feeling ko kaya hindi mo siya mabitawan kasi nakakabit yung value mo sa babaeng yun. Na feeling ko pag nawala tong babaeng to, hindi ka na magiging masaya. Nawala ka ng kwentang lalaki na hindi ka na magiging fulfilled sa buhay mo. Naka-attach sa babae yung happiness and fulfillment mo. That's why sinasabi ko sa inyo lagi na bumuo kayo ng sarili nyong mundo ng self-sustainable world. Bumuo kayo ng self-sustainable world, ibig sabihin, kaya nyo maging masaya, kaya nyo maging fulfilled, kahit walang babae. Yung babae, gagawin nyo lang silang amplifier or multiplier ng mundo nyo. Okay? Pang times 2, pang times 10 lang sila ng current state ng mundo mo ngayon. So kung nasa negative state ang buhay mo ngayon at nagpapasok ka pa ng babae, ang mangyayari is magiging times 10 lang yung negative state ng buhay mo ngayon. Never niyang mafi-fix yung loneliness mo, never niyang mafi-fix yung pagiging unmotivated mo, never niyang mafi-fix yung pagiging depressed mo. Kung ma-fix man niya is magiging dependent ka na sa kanya. Okay? Na ayaw mo na siyang mawala kasi pag kasama ko siya, nawawala yung lungkot ko kaya ayaw ko siyang mawala. So, mangyayari, ito-tolerate mo na ngayon kahit gaano karaming disrespect yung ibigay niya sa'yo. Kasi ayaw mo siyang mawala. Nakadepende sa kanya yung happiness mo eh. So, nangyayari, nagiging alipin ka na lang sa babae. Okay? So, with this one, there are ways in order for you to re-attract a woman. Pero sa case mo, brother, I don't like to give you some tips in order for you to re-attract that same woman. Mag-attract ka na lang ng ibang babae. Okay? And the first step is, umalis ka na sa ganyang relationship. Magkaroon ka ng respeto sa sarili mo. Never tolerate disrespect. Umalis ka na sa relationship na yan. Okay? Tuloy tayo. She met from her work and she saw something na hindi niya po nakikita sa akin and alam ko mahirap matalo yung nararamdaman niya since nagugustuhan niya na rin po. So, this is happening while nasa relationship sila. So, pangatlo na to. Pangatlong cheating issue na to. So, lalo na nasa phase sila na masaya lang and kami andito sa phase na marami ng pinagdadaanan. So, your best move dito, brother, is bounce ka na. Mamba out ka na sa relationship na to. Okay? Mag-bounce ka na. Mag-mamba out ka na. Kasi, hindi na mabuti to para sa'yo. Wala ka na mapapala sa relationship na to. What you want to do is break up with her for good. Okay? For good. Kapag nakipag-break ka sa kanya, no contact at all. Okay? Buuin mo muna yung sarili mo ulit. Okay? Buuin mo yung sarili mo ulit. Tanggalin mo yung mga nice guy behaviors mo. Make sure to improve yourself. Pumasok ka sa self-improvement para tumaas yung tingin mo naman sa sarili mo. Okay? Pataasin mo yung value mo as a man. Okay? Yung value mo as a man, basically, ano naman yan eh, ikaw naman yung, ikaw ang magiging basehan nun, ikaw yung metrics nun, kung paano mo masasabing high value ka, ano yung mga importanteng bagay sa'yo. For example, para sa akin, alam kong high value ako if I can provide for my family, if I can be a good influence to the society, if I can create and create freely, have freedom to do what I want and to go wherever I want. Para sa akin, high value na ako if magagawa ko yun sa sarili ko. So, depende sa'yo yun kung paano mo masasabing high value ka. Okay? Depende sa values mo, depende sa principles mo. Pero para sa akin, yun ang tunay na high value man. Okay? So, again, your best move here is to break up with her. Bibigyan kita ng 3. Number 1, break up with her. Okay? Hindi mo na deserve yan, bro. Magkaroon ka ng respeto sa sarili mo. Never tolerate disrespect. Let go of her. Nawalan tayo ng ilaw. Yan. Nawalan tayo. Yan. Anyway, yan. Let go of her. Number 2, pumasok ka sa self-improvement. Okay? Gamitin mo yung energy, gamitin mo yung anger, gamitin mo yung sadness, and i-transmute mo yon
to something na mag-i-improve ka. So, huwag kang magmumukmok, huwag kang hihilata lang sa kama mo. Make use of that energy. Okay, i-transmute mo. Matuto kang mag-transmute ng energy. Okay, sige, minsan pwede kang magmukmok, pero hindi ka dapat mag-stay sa ganyang state. So make sure meron kang gagawin in order for you to move on. Again, pag sinabing move on, may move. Kailangan mong gumalaw. You need to take action. And yung mga actions na gagawin mo, make sure na nakakatulong sa'yo or nakakapag-improve sa masculinity mo. Okay? So make sure nakakapag-improve ka physically, mentally, emotionally, financially, and spiritually. Okay? And number 3, ang kailangan mong gawin is follow mo ko. Subscribe mo ako, panoorin mo yung mga videos ko. Nagbibigay ako dito ng mga tips kung paano mo may improve yung value mo as a man at paano ka magkakaroon ng leverage and control sa dating life mo. Yun. Wala nang maisip sa number 3, kayo na lang. Follow mo na lang ako. Pero yun, for me, hindi mo na kita bibigyan ng sobrang daming tips kasi yun lang naman talaga kailangan mong gawin. You need to realize na masyado ka nang nadi-disrespect ng babae. Okay? You need to let go of that relationship. Okay? Kailangan mo magkaroon ng balls. Kailangan mo magkaroon ng spine. Okay? Yun yung kulang sa'yo. Wala kang spine to stand up for yourself. Masyado kang takot sa babae. Masyado mo silang nilalagay sa pedestal. So yun lang. So if you want to know more about sa tinuturo ko sa diskarte pagdating sa mga babae, you can join my email newsletter for free. Okay? Libre lang yan. Kung saan nagbibigay ako ng daily advice that will help you gain leverage and control on your dating and relationships. So inside my newsletter, dito rin nag-send si Alvin ng message sa akin. Kaya ito, binasa ko. So if ikaw, meron ka rin pinagdadaan at gusto mo ng advice and sa tingin ko makaka-help to sa subscribers ko, sa mga followers ko, then gagawa ko ng video para sa'yo. So, kung palagi ka nababasted, na-friendzone, nare-reject, at natutorpe, at gusto mo na maging best masculine version mo, check mo lang yung link sa description box or sa bio ko, libre lang yan. At kung gusto mo makita yung behind the scenes ng buhay ko, follow mo ako sa Instagram at jones.jonas. Nandyan, nagsastory ako dyan ng mga behind the scenes sa buhay ko. If gusto nyo lang naman. So yun lang, follow nyo lang ako doon and I'll see you on the next one. Let's go.